Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang 5 nakamamatay na gawi na dapat iwasan. Pagkatapos kumain, ang sikretong hindi sinasabi sa iyo ng ospital, ngunit alam ng doktor na ito, ang sikretong karaniwang hindi ipapaalam sa iyo ng ospital, ngunit matapos makita ang libu-libong matatandang pasyente. Malinaw kong natuklasan ang isang napakahalagang katotohanan. Ang 30 minuto pagkatapos kumain ay maaaring magdulot ng pneumonia, atake sa puso, at maging cancer. Kumusta? Ang pangalan ko ay Dr. Renato Bagani at ako ay 21 taong gulang. Nagtrabaho ako sa internal medicine sa loob ng 10 taon. Ginugol ko ang aking karera sa mga emergency room at geriatric department. Nasaksihan ko ang mga huling sandali ng hindi mabilang na mga pasyente. Ano ang naiisip mo kapag nakakarinig ka ng isang 91 taong gulang na doktor? Marahil ay isang taong naka-wheelchair na nangangailangan ng palagiang pangangalaga. Tama. Ngunit nagtatrabaho pa rin ako 3 araw sa isang linggo sa Johns Hopkins Hospital kasama ng mga batang doktor. Gumigising ako ng 6 at nagtatrabaho hanggang 10 na noong nakaraang linggo lang. Nagtrabaho ako ng 16 oras na shift sa ER. Baka magulat ka. May dahilan kung bakit nananatili akong ganito kalusog. Ito ay isang katotohanang natanto ko, 5 taon na ang nakalilipas sa bingit ng kamatayan. Ang 50 taon ng karanasan sa medisina ay naghatid sa akin sa isang nakakagulat na pattern sa mga pasyenteng mahigit 70 sa ER. Isang nakakagulat na 73% ng mga aksidente ay nangyayari sa loob ng 1 oras pagkatapos kumain. Ang mas nakakagulat pa, ang mga taong ito ay gumagawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad na liligo, nag-eehersisyo, nakahiga, naninigarilyo o nagkakape. Kabalintunaan, sa aking ika-26 na kaarawan, ako mismo ay isinugod sa ospital dahil sa mapanganib na gawi na ito. 5 taon na ang nakalipas. Sa aking ika-26 na kaarawan, ang araw na iyon ay mas espesyal kaysa karaniwan. Nagtipon ang aking mga anak at apo mula sa buong East Coast upang ipagdiwang sa isang marangyang handaan. Meron kaming roast beef, clam chowder, potato salad, at lahat ng uri ng pampagana. Matagal na akong hindi kumakain ng ganon karami. Pagkatapos ng hapunan, habang naguhugas ng pinggan ang aking pamilya, pumunta ako sa banyo gaya ng dati. Naisip kong maligo ng matagal at nakaka-relax para sa aking kaarawan. Itinakda ko ang temperatura ng tubig sa 110 deg o 40 deg C at pumasok sa tube. Sa unang 5 minuto, napakasarap sa pakiramdam. Ang mainit na tubig ay yumayakap sa akin na parang panaginip, ngunit wala pang 10 minuto. May naramdaman akong mali, bigla akong nahilo. Bumibilis ang tibok ng aking puso at nanghina ang aking mga braso at binti. Pagkatapos ng 6 taon, nagpapanik ako. Iniisip, anong nangyayari? Nagkaka-stroke ba ako? Sinubukan kong tumayo ngunit hindi gumana ang aking mga binti. Nanlabo ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Sa kabutihang palad, naisip ng aking asawa sa labas ng banyo na mas matagal ako kaysa karaniwan. Kumatok siya at nang hindi ako sumagot, binuksan niya ang pinto. Natakot siya sa kanyang nakita. Agad siyang tumawag ng ambulansya. Noong mga oras na yon, nakahiga na ako sa ilalim ng tube. Pagdating ko sa ER, ang presyo ng dugo ko ay bumaba sa 85/50. Karaniwan, ito ay nasa 140/90.
Ipinakita ng mga pagsusuri ang isang transient ischemic attack TIA, isang pansamantalang kakulangan ng daloy ng dugo sa utak. Kung natagalan pa, maaaring naging stroke na ito. Tinanong ako ng doktor sa ER. Doktor, Bagani, naligo ka ba ng mainit na tubig pagkatapos kumain? Tama siya. Ipinaliwanag niya na pagkatapos kumain, dumadaloy ang dugo sa tiyan upang tumulong sa panunaw. Ang pagdaragdag ng mainit na tubig ay nagiging sanhi ng pagdilate ng mga daluyan ng dugo, na humahantong sa matinding pagbaba ng presyo ng dugo. Sa sandaling iyon, labis akong nahiya. Ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa aking mga pasyente. Ako mismo ang gumagawa. 10 taon bilang doktor. Ngunit hindi ko inalagaan ang aking sarili. Naranasan mo na ba ang katulad na karanasan? Na iniisip na ang isang gawi ay mabuti para sa iyo, ngunit ito pala ay mapanganib. Pagkatapos kong ma-discharge, nagbago ako. Muli kong sinuri ang lahat ng record ng pasyente mula sa nakaraang 40 taon. Kahit na ang mga sulat kamay na tala bago pa magkaroon ng mga computer, natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa 2,847 na pasyenteng mahigit 70 na na-admit sa ER, 2,089 ang nagkaroon ng insidente sa loob ng 1 oras pagkatapos kumain, isang nakakagulat na 73.4%. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang isang mas detalyadong pagsusuri ay nagpakita ng isang malinaw na pattern. 68% ng mga pasyente ng atake sa puso ay nag-ehersisyo sa loob ng 1 oras pagkatapos kumain. 45% ng mga pasyente ng stroke ay naligo kaagad pagkatapos kumain. 82% ng mga pasyente ng aspiration pneumonia ay agad na humiga pagkatapos kumain. Ito lahat ay mga aktibidad na karaniwang ayos lang: pagligo, pag-eehersisyo, paghiga, paninigarilyo, pagkakape. Ngunit sa ilalim ng partikular na sitwasyon ng post-meal window, nagiging lason ang mga ito. Doon ko naunawaan. Inuulit ko ang mga mismong pag-uugali na ipinag-iingat ko sa aking mga pasyente. Mula noon, ganap kong binago ang aking pamumuhay sa loob ng 30 minuto pagkatapos kumain. Ang katotohanang ako ay 91 at napakalusog ngayon ay resulta ng realisasyong ito. Kung paano mo ginugugol ang 30 golden minutes pagkatapos kumain, ay maaaring matukoy ang iyong kalusugan at haba ng buhay. Ito ay mula sa personal na karanasan. Kailangan mong marinig ang kwentong ito hanggang sa dulo upang lubos na maunawaan. Ibabahagi ko ang 5 nakamamatay na gawi na aking natuklasan. Kung makakatulong ito sa iyo, paki-like at subscribe sa aking channel na Healthy Living upang maikalat ang impormasyong ito na nakapagliligtas ng buhay. Una, huwag agad humiga pagkatapos kumain. Natural na gustuhing magpahinga pagkatapos ng isang malaking pagkain. Ngunit ito ay isa sa mga pinakapanganib na bagay na maaari mong gawin. Ang paghiga ay nagpapahintulot sa pagkain at acid mula sa tiyan na bumalik sa esophagus. Kapag bata ka pa, sapat ang lakas ng iyong esophageal sphincter upang maiwasan ito. Ngunit pagkatapos ng 70, ang lakas ng kalamnan na iyon ay makabuluhang humihina. Ang presyon ng esophageal sphincter ng isang normal na tao ay 15 to 35 mmHg. Ngunit pagkatapos ng 70, bumababa ito sa 8 to 12 mmHg sa karaniwan. Ang mas masahol pa, ang pagkain ay maaaring mapunta sa iyong windpipe na nagiging sanhi ng pneumonia. Ito ay tinatawag na aspiration pneumonia at isa ito sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay na may kaugnayan sa pneumonia sa mga matatanda. Kaya ano ang dapat mong gawin? Sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto, mas mabuti 1 oras, pagkatapos kumain,
dapat kang manatiling nakaupo ng tuwid. Ang gravity ay makakatulong sa panunaw at maiwasan ang reflux. Ang pinakamahusay na paraan ay ang dahan-dahang paggalaw sa loob ng bahay, dahan-dahang maglakad sa sala ng ilang beses. Ikalawa, huwag maligo ng mainit na tubig pagkatapos kumain. Gaya ng natutunan ko sa mahirap na paraan, ito ay isang mapanganib na gawi na hindi alam ng marami. Sa panahon ng panunaw, tumataas ang daloy ng dugo sa paligid ng tiyan, 30% hanggang 40% na mas marami kaysa karaniwan. Ang paglubog sa mainit na tubig na 108°, 42°C o mas mataas ay nagiging sanhi ng mabilis na pag-dilate ng mga daluyan ng dugo. Mas maraming dugo ang dumadaloy sa balat. Bilang resulta, hindi sapat na dugo ang dumadaloy sa utak at puso. Ang systolic blood pressure ay maaring bumaba ng 20-30 puntos. Ang biglaang pagbaba ng presyo ng dugo ay maaring magdulot ng pagkahilo, pagkahimatay, o kahit stroke. Kaya ano ang dapat mong gawin? Ang pinakamahalagang bagay ay ang timing. Maligo o magbabad ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain. Mas mabuti kung 1 oras at kalahati. Ikatlo, huwag mag-ehersisyo ng masigla pagkatapos kumain. Ang ehersisyo ay kapaki-pakinabang para sa kalusugan. Ngunit ang maling timing ay maaaring gawin itong lason. Pagkatapos kumain, ang dugo ay dumadaloy sa tiyan upang tumulong sa panunaw. Kung bigla kang mag-eehersisyo, kailangan din ng iyong mga kalamnan ng dugo. Kailangang mag-supply ng puso ng dugo sa 2 lugar ng sabay-sabay na isang mabigat na pasanin. Pagkatapos ng sedente, ang output ng puso ay bumababa sa 70% ng kung ano ito noong bata pa. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, nahihirapan ang puso na pasanin ang dobleng pasanin na ito. Ang panganib ng atake sa puso o irregular na ritmo ng puso ay tumataas ng 5 hanggang 7 beses. Kaya kailan ang magandang oras para mag-ehersisyo, hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain, mas mabuti kung 2 oras. Mahalagang magsimula sa magaan na paglalakad. Ika-4, huwag manigarilyo kaagad pagkatapos kumain. Bagamat masarap sa pakiramdam ang paninigarilyo pagkatapos kumain, isa ito sa mga pinakapanganib na gawi. Pagkatapos kumain, ang pagtatago ng acid sa tiyan ay tumataas ng 3 hanggang 4 na beses. Kung maninigarilyo ka sa oras na ito, ang nikotina ay lalong magpapasigla sa pagtatago ng acid sa tiyan. Ang sobrang acid sa tiyan ay nakakasira sa lining ng tiyan at nagdudulot ng pamamaga. Ang carbon monoxide at tar sa sigarilyo ay nagpapababa ng sirkulasyon ng dugo sa lining ng tiyan na nagpapababa sa kakayahan nitong mag-repair sa katagalan. Ang panganib ng cancer sa tiyan ay tumataas ng 5 beses. Ang paninigarilyo ay nakakasama anumang oras, ngunit lalo na mapanganib pagkatapos kumain. Pinakamabuting maghintay ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain bago manigarilyo, ngunit ang pinakamahusay na paraan, siyempre, ay ang pagtigil. Ika-5, huwag uminom ng kape o caffeinated na inumin kaagad pagkatapos kumain. Maraming tao ang nakakaramdam na natural lang uminom ng kape pagkatapos kumain. Ngunit ito ay masama para sa kalusugan. Ang caffeine sa kape ay lubhang nakakasagabal sa pagsipsip ng iron. Ang 1 tasa ng kape ay maaaring pumigil sa 40% hanggang 60% ng iron mula sa isang pagkain na ma-absorb. Ang kakayahan ng mga matatanda na sumipsip ng iron ay 50% na lamang ng sa mga nakababata. Idagdag pa ang epekto ng kape. Ang panganib ng anemia ay lubhang tumataas. Nakakasagabal din ang caffeine sa pagsipsip ng calcium, zinc at magnesium na maaring magdulot ng osteoporosis at pagbaba ng immunity.
Kaya kailan ang magandang oras para uminom ng kape? Uminom nito ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain. Mas mabuti kung 2 oras. Naiintindihan mo na ba kung bakit mapanganib ang 5 bagay na ito? Ang susi ay nasa timing. Ang mga aktibidad na karaniwang ayos lang ay maaaring maging lason sa espesyal na konteksto ng panahon pagkatapos kumain. Hindi natin dapat bigyan ng dagdag na pasanin ang ating katawan kapag ito ay nakatuon sa panunaw. Kaya ano ang dapat mong gawin pagkatapos kumain? Simple lang, umupo ng tuwid at komportable, makipag-chat sa pamilya, o makinig sa nakaka-relax na musika. Dahan-dahang maghugas ng pinggan o gumawa ng magagaang gawaing bahay. Maaari ka ring dahan-dahang maglakad sa sala na nakakatulong sa panunaw. Ang mahalaga ay huwag humiga ng flat. Sa aking 10 na taon bilang doktor, napakarami ko nang nakitang tao na nagkasakit ng malubha dahil sa maliliit na pagkakamaling ito. Ako mismo ay nalagay sa panganib sa edad na 86. Ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa lunas. Simula ngayong gabi, baguhin lang ang 1 bagay. Antalahin ng 30 minuto ang unang bagay na gagawin mo pagkatapos kumain, maging ito man ay paninigarilyo, pag-inom ng kape o paghiga. Ang maliit na pagbabagong ito ay lilikha ng mas malusog na bukas para sa iyo. Sa edad na 91, nakakapagtrabaho pa rin ako sa ospital 3 araw sa 1 linggo at nakakatayo at nagle-lecture buong araw. Lahat dahil sa maliliit na gawin na ito. Tiyak na magagawa mo rin ito sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa 30 minuto pagkatapos kumain. Ang kalusugan ay hindi lang personal na bagay. Kapag malusog ka, magiging masaya ang iyong pamilya. Mangyaring ibahagi ang iyong natutunan ngayon sa iyong pamilya. Ang sama-samang pagsasagawa nito ay magiging mas epektibo. Ang mahalaga ay huwag sumuko at patuloy na subukan. Ang maliliit na pagbabago ay lumilikha ng malalaking himala. Magsimula tayo.